Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang Ten Commandments, kinumpres ni Jesus yan sa dalawa, yung buong commandments. Sabi niya, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, mahalin ang kapwa na gaya ng pagmamahal sa sarili, no? Yan, gawin natin yan. Okay, mahalin natin ang Diyos. Ibig sabihin, kapag meron kang gagawing desisyon sa buhay, isipin mo muna, ito bang desisyon ko? Namamahal ko ba ang Diyos gamit to? Ganun lang kasimple. Pag meron kang gagawin, isipin mo, pagmamahal ba sa Diyos itong gagawin ko? Magbibisyo ka na hindi maganda, masisira katawan mo, isipin mo, dali, pagmamahal ba sa Diyos yung gagawin ko? Binigyan niya ako ng katawan, tapos sisirain ko. Binigyan ako ng pamilya, anong gagawin ko sa pamilya ko? Kung mahal ko ang Diyos, mamahalin ko yung pamilya ko. Sa Diyos galing yun eh. Yung trabaho, sa Diyos galing yung trabaho, papag-iigihin ko kasi mahal ko ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi pwedeng mangyari yung pangalawa kung hindi mo gagawin yung isa. Kasi hindi mo maintindihan ng totoong pagmamahal kung hindi ka muna sa Diyos nagmahal. Kasi ang Diyos ang pagmamahal eh. Ang mangyayari lang, hindi mo mamahalin yung tao, gagamitin mo lang. Okay, maraming ganun eh. Maraming ganun ngayon, kaya maraming nasisirang relasyon o friendship o kung ano man. Bakit? Imbis na ang gamitin yung pera, mahalin yung tao, ginagamit yung tao, minamahal yung pera. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28, lahat ng bagay gagawa para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Diyos.